Mga orihinal na kwento ni Hulicam TV, ang pamagat ng storyang ito ay Mga Bulong sa Dilim, eksena, sa maliit at tahimik na bayan ng Everhollow, kung saan kilala ng lahat ang isa't isa at umiikot ang buhay sa nakasanayang takbo, may kakaibang nangyayari. Sa gilid ng bayan, may isang matandang kagubatan, punong-puno ng sinaunang mga puno at misteryo. Sa loob ng maraming henerasyon, nagkalat ang mga kwento ng kababalaghan sa kagubatan, ngunit walang nagtangka na pumunta doon hanggang ngayon. Unang yugto, ang pagtuklas. Habang nakahiga si Emily sa kama, hindi siya makatulog. 3 buwan na mula nang pumanaw ang kanyang ina, at ngayong gabi, tila mas mabigat ang hangin. Eksaktong hating gabi nang marinig niya ang unang bulong, isang mahina, halos hindi marinig na tunog mula sa labas. Sa una, iniisip niyang hangin lang ito sa mga puno, ngunit sa mga sumunod na gabi, mas lumalakas at nagiging malinaw ang mga bulong. Ikinuwento ni Emily kay Daniel ang kanyang naririnig, na una ay nag-alinlangan ngunit sumang-ayon na tulungan siya. Sinubaybayan nila ang mga bulong hanggang sa gilid ng kagubatan, ngunit si Daniel ay kinabahan at binalaan si Emily na huwag nang pumasok. Matagal nang naniniwala ang mga taga-bayan na ang sinumang pumasok sa kagubatan ay hindi na bumabalik. Ikalawang yugto, sa loob ng kagubatan. Hindi pinansin ni Emily ang babala ni Daniel at pumasok ng mas malalim sa kagubatan, ginagabayan ng mga bumibigat na bulong. Habang siya'y naglalakad, mas nagiging malinaw ang mga sinasabi ng mga bulong, tungkol sa hindi natapos na mga bagay, mga nawawalang kaluluwa, at isang madilim na sikreto na itinatago ng bayan ng Everhollow. Nakarating siya sa isang lumang clearing, kung saan natagpuan niya ang isang lumang balon na nabubulok na. Mas malakas ang mga bulong dito, parang nanggagaling mismo sa loob ng balon. Tumingin si Emily sa loob at bigla siyang dinapuan ng isang pangitain, isang grupo ng mga taga-bayan, dekada na ang nakalipas, nakapaligid sa balon at may daladalang bagay na balot ng tela. Bigla siyang bumalik sa kasalukuyan, ngunit malinaw na ang mensahe. Ang balon ay nagtatago ng isang sikreto na may kinalaman sa mga pagkamatay ng mga boses na bumubulong sa kanya. Ikatlong yugto, ang madilim na nakaraan ng bayan. Si Emily ay naging masyadong interesado sa pagtuklas ng katotohanan. Binalikan niya si Daniel, na sa kabila ng kanyang pag-aalala, ay tinulungan siyang magsaliksik tungkol sa kasaysayan ng bayan. Nahanap nila ang mga lumang tala tungkol sa serye ng pagkawala ng mga kababaihan noong dekada 50. Lahat ng biktima ay mga kabataang babae, at wala ni isa sa kanilang mga katawan ang natagpuan. Habang mas lumalalim ang kanilang pagsisiyasat, nadiskubre nila ang mas nakakakilabot na katotohanan. Lahat ng nawawalang kababaihan ay mga palaban at maihidwaan sa mga lider ng bayan. Habang dumami ang mga ebidensya, napagtanto nila na si Mayor Henderson, na noon ay isang batang deputy, ay sangkot sa mga pagkawala. Kinompronta ni Emily si Mayor Henderson, na tanging tinawanan siya at binaliwala ang mga paratang. Ngunit may nakita si Emily sa mga mata ng alkalde, isang kislap ng takot, na nagpapatunay na malapit na siyang malaman ang katotohanan. Ika-4 na yugto, ang plot twist. Desididong ilabas ang katotohanan, bumalik si Emily sa balon, kasama na ngayon si Daniel. Habang bumababa sila sa loob ng balon, natagpuan nila ang isang nakatagong silid sa ilalim ng lupa. Ang silid ay puno ng mga lumang buto, masyadong marami para sa ilang nawawalang babae. Ang mga bulong ay mas malakas, halos pinupuno na ang isip ni Emily ng mga emosyon ng mga kaluluwang nawalan ng buhay. Sa kanilang pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang lumang tala-arawan na pagmamay-ari ng isa sa mga nawawalang babae. Nakasulat dito ang isang nakakagimbal na kwento. Ang alkalde at isang lihim na samahan ng mga taga-bayan ay nagsasakripisyo ng mga kababaihan sa balon bilang bahagi ng isang ritual upang panatilihing maunlad at ligtas ang bayan mula sa mga sobrenatural na kapahamakan. Ang mga bulong ay mula sa mga kaluluwang isinakripisyo na ngayon ay nais makalaya. Nanghina si Emily nang maramdaman ang malamig na presensya ng mga kaluluwa. Ngunit may isang bagay na nagbago. Si Daniel, na tahimik kanina pa, ay biglang nagsalita. Inamin niya na alam niya ang lihim ng bayan mula pa noon. Ang kanyang pamilya ay miyembro ng parehong samahan na ang tungkulin ay protektahan ang madilim na kasunduan ng Everhollow. Ika-5 yugto, ang pagsisiwalat. Ang pag-amin ni Daniel ay nagbigay kay Emily ng hilakbot. Inamin niyang hindi niya talaga nais na si Emily ay malaman ang totoo. Sinubukan niyang iligaw siya, ngunit ang katigasan ng loob ni Emily ang nagdala sa kanila sa puntong ito.
At ngayon na alam ni Emily ang lahat, hindi niya siya maaaring hayaang makalabas ng buhay mula sa balon. Sa tensyonadong komprontasyon, napagtanto ni Emily na si Daniel ay naimpluwensyahan din ng mga bulong, dinadala ng mga kaluluwang nais na panatilihing lihim ang kanilang kasaysayan, kahit pa magdulot ito ng panibagong mga biktima. Hinanap ni Emily ang mga kaluluwa ng mga isinakripisyong babae, humingi ng tulong sa kanilang paghihiganti at paglayang nais makamit. Nanginig ang balon habang ang mga espiritu ay nagising, binabasag ang sumpa ng bayan. Ang mga bulong ay naging mga sigaw ng paghihiganti habang ang mga kaluluwang nakakulong ay pinalaya sa kanilang pagpapahirap. Si Daniel, na nagtaksil sa kanilang pagkakaibigan, ay hinila pababa ng mga espiritu na dati niyang pinagsilbihan. Ika-6 na yugto ang pagtatapos. Sa wakas, natapos ang paghihirap ng mga espiritu at ang madilim na sikreto ng Everhollow ay nabunyag. Nakatakas si Emily mula sa kagubatan, sugatan ngunit buhay. Dinala niya ang mga ebidensya sa mga otoridad at ang mga biktima ay nabigyan ng hustisya. Ngunit habang umaalis siya sa bayan, may narinig siyang huling bulong, mahinang-mahina, halos hindi marinig, parang paalala na may ilang mga lihim na hindi kailanman ganap na namamatay. Like, share, at follow. Paki-comment naman. Kung anong lugar kayo nanonood para sa next video ay ma-mention namin kayo. Maraming salamat!